ang dami-dami po nila, kaya medyo mahaba. Kanina po palang gustong pumunta dito, pero alam niyo na kailangan magtapusin ko. Sa ating principal, si Madam Digna Tando, si Madam Ellen na dito. Ang aking dalawang estudyante na nandyan, alam niyo, senior citizen na ako, kahapon nagagaling sa akin. Si Madam, hindi ko siya na-mention kahapon, pero let me assure you na pareho silang tumatak sa akin kasi magagaling sa mga teachers na yan. Alam nyo, pag graduate ka ng Pangasinan National High School, it means something. So, sa ating mga MC, si Mrs. Romelyn Dimas, muli, magandang umaga po sa inyong lahat na nandito ngayon. Alam niyo, nire-represent ako po si Mayora Iday kasi marami din siyang mga pupuntahan. Isang bagay na hindi po ma-replace na gawin para sa kanya is yung magbigay ng kasal. Siya may mga ikakasal ngayon, kaya nandito. Oh, by the way, nandito ang ating Vice Mayor. Kapitbahay niyo, si Vice Mayor J.M. Crisostomo. Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Ang mensahe ko po ay para sa mga bata na nandito ngayon. Alam nyo, graduate din kasi ako dito, 1967. Hinahanap ko one time ang aming listahan. Oh, meron na po. Okay, kasi gusto ng mga kaklase ko na mag-homecoming kami, pero na-delay dahil wala kaming kumpletong list. So, since meron na daw, thank you Alvin for the information. Sasabihin ko sa aking mga kaklase. Galing lang ako doon sa napakadaming tao sa kabila. Pero apurado na ako pumunta dito dahil gusto kong muling bumalik sa aking alma mater. Noong bata ako, naglalaro kami dito, wala pa itong building na to. Tagos ito, papunta ang Gilig. Naglalaro kami dyan, pumupunta kami hanggang Pangapisan, kumukuha kami ng apula, kung alam nyo yan. Masaya ang kabataan namin kasi libre kami. Masaya kami kasi nagkakakilala kami lahat. Lahat ng nandito, taga nearby, sa Padilla, mga kaklase ko sa tabi-tabi lang dito. Wala pa yung mga malalaking bahay na yan. Wala pa yung building na yan, pero meron na yung bahay ng lola ni Vice Mayor Jan. Sikat sila sa paggawa ng tamales. Yes, until now, the best yung kanila. See, kaya alam ko yung lugar na ito with the palm of my hand. Alam ko kung saan kami maglalaro, alam ko kung saan kami pupunta sa mga kaklase namin. But there is one thing that I learned from this school. Yung mga teachers namin talagang magaling. Si Madam Simpson, teacher ko yan, she taught me, tinuruan niya kami na magbasa. Which is pinaka-importante para sa akin bilang educator also, kasi teacher din po ako. Pinaka-importante sa mga bata, Tagalog ito, kasi alam ko mas madami pa sa inyong Tagalog kaysa Pangasinan eh. So, pinaka-importante, makinig kayo mga bata. Okay lang sa akin kung gusto niyo mag-cellphone. Pero please, magbasa kayo. Yan ang sekreto ng mga nauna sa inyo, na mga successful na mga tao. Sila ay nagbasa. Nagbasa sila ng mga kwento ng mga tao na successful. Kasi doon nyo lang makikita sa pagbabasa kung paano naging abogado. Tulad nung na-impress ako
sa life ni former Senator Enrile. He started from way down there. But he persevered and he read a lot. Kasi kaya tignan nyo, kahit 100 na siya, matalas pa ang kanyang isip. Dahil mahilig siya sa libro. Kaya yan ang gusto kong ma-inculcate, mabigay, para tandaan ng ating mga anak. Magbasa po kayo. So, I want to take this opportunity na sabihan ang mga magulang na bigyan ang pagkakataon ang inyong mga anak na magbasa. Alam niyo ngayon, ang malaking problema ng ating bansa, educational system natin, is yung kahinaan ng pagbabasa with comprehension ang mga kabataan ngayon. Bakit? Marami na kasi mga disturbo sa kanila. Meron na mga cellphone. Minsan, kahit sa cellphone, pag nagtitextan sila, di ba? Shortcut na. Minsan hindi ko naiintindihan eh. Mali na spelling. Kasi pag mali ang spelling mo, pati pronunciation mo, mali. So kailangan, mga magulang, please, ito lang ang kailangan natin. Kung meron lang akong bibigay na tatandaan ninyo is ito. Sabayan nyo ang mga anak sa pagbabasa. Turuan nyo sila na mahalin ang pagbabasa. Meron tayong library dyan sa munisipyo. Bukas yan, Monday to Friday. Encourage them. Tulungan nyo sila na pumunta doon, bumisita. Kasi baka meron pa dyan na hindi pa nakabukas ng mga magagandang libro. Please, mga my dear parents na tulad ko, ako, sininimulan ko yung aking mga anak, maliit pa sila na magbasa. Dahil alam ko, yun lang maibibigay ko. Hindi ako mayaman. Hindi kami mayaman. But, pinursigi ko talaga na ang aking mga anak marunong magbasa. Dahil yun lang ang alam ko na magdadala sa kanila, na maging successful in the future. Modesty aside, kahit wala kaming pera, pinursigi ko yan. Noong nasa Pangasinan National High School ako, may mga malalaking eskwelahan sa Manila. International school used to give us books. Pag every year, mayaman yung school na yun kasi, every year, dinodonate nila yung kanilang libro. I also remember Mr. Emmanuel Sison. Meron siyang ng libro, foundation siya, meron siyang publication. Nagbibigay din siya ng mga libro. So ako, I tried my best na bigyan ang aking mga anak ng babasahin. Dahil nagtatrabaho ako, wala akong time na personal na magturo sa kanila. But I try to encourage them to read. Nung nagtuturo ako, lagi kong sinasabi, if they remember, right? Sabi ko palagi, if there is one thing that I would want you to remember, is for you to read, and read. Yun lang. Dahil yun ang sikreto ng success ng bawat tao, lalo sa inyong mga kabataan. Kaya sana, kung pwede lang, imbitahin namin with si Vice Mayor ang mga parents na nandito ngayon. Dalhin nyo ang inyong mga anak sa library. Meron kayong library din dito, sigurado yan. Pero teach them how to love reading, because that is the secret of being successful person. So, lahat ng mga successful, tulad ng inyong guest of honor speaker, kahit tanungin nyo yan, sigurado ako, nagbasa yan, yung kabataan niya. Sigurado yan. Kahit tanungin nyo din si Vice Mayor, kung bakit siya Vice Mayor ngayon, dahil nagbasa siya. Lahat na mga teachers nyo, hindi sila nandyan ngayon kung hindi sila marunong magbasa at mag-intindi ng mga bagay-bagay. So again, on behalf of our Mayor, the Honorable Josefina Iday Castaneda, congratulations sa inyong lahat, ng mga graduates na
Ngayon, congratulations sa mga magulang sa paggagabay nyo sa mga anak ninyo. Ipagpatuloy nyo, dagdagan nyo pa. Okay? Once again, in behalf of Mayora Iday, Idayo tayo Lingayen. Salamat, General Malo, at kawasan ng kayo namin. Thank you, ma'am. And